Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bagong video dito. Ito ang sagot ng Malacanang sa paratang ni Saldico na si PBBM daw ay nag-insert ng 100,000, make that 100 billion pesos. 100 billion na pinakamalaking insertion na binanggit. Kung yung kay Chis Escudero ay 142 billion, mas malaki pala ang kay Chis Escudero kasi nasa 140 billion eh. Totoo kaya itong sinabing merong in-insert si PBBM na 100 billion pesos na paratang ni Saldico? Hindi kaya nang damay na lang si Saldico dahil sa siguradong kulong na siya at baka may nakausap siya sa mga partido ng DDS o sa China na nag-back up sa kanya para magsasabi ng pawang kasinungalingan at kabaliktaran. Para alam nyo na, strategy ito na kapag mapatalasik nila si PBBM ay of course lahat ng DDS na may kaso ay maabsyelto. Katulad kay Bato, hindi na makakasuhan. Kapag uupo na si VP Sara, pati si Saldico hindi na makakasuhan. Ang tinitingnan kasi natin dito, bakit napakaraming air asset, mga jet plane, aeroplano at mayroong pangyati. Si Saldico mayroong mga magagandang buildings, mansion at saka mga apartments. Kaya bakit dinadamay niya si PBBM kahit isang eroplano ay wala si PBBM? At si PBBM din ang nagsiwalat niyan eh. Kung ikaw ang ulo ng flood scam control, with that flood control scam, ay dapat huwag mong tirahin yung buntot mo, yung mga kasama mo para hindi tuturo ang ulo. Napakababaw lang naman ng analysis niyan. Bakit mo ibulgar yung kasama ka na scam? Di ba? Kaya klarong-klaro. Ito yung sagot ngayon ng Malacanang ng Palasyo. Ating panoorin. Secretary Dave Cox. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the president are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Thank you. Secretary Adina Pantaman of DDM. Okay, so yun ang magandang gawin ni Saldico, mga kababayan, di ba? Dapat bumalik siya dito sa Pilipinas kung totoong wala siyang kasalanan. At bakit mangdamay pa siya, di ba? Idadamay niya pa ang presidente, napakalaking kalokohan. Diyan kaagad halata natin na merong nag-back up sa kanya. At ang nag-back up sa kanya ay walang iba kundi yung mga kalaban ni PBBM na gustong umupo sa gobyerno. At kapag nakaupo na yan, ay of course ang deal dyan ay hindi nakakasuhan si Saldico at ligtas na yung kanyang mga air assets, helicopters, jet plane at meron pang mga yate, baka submarino, meron pa nga eh. Kaya napakayaman ni Saldico, dinadamay niya pa kung si Martin ay meron ding ganun kalaking na ninakaw, ay dapat meron na rin jet plane. Si Martin Romualdez, meron na rin helicopter. Pero wala, tanging nakikita natin kay Saldico lamang. Ngayon, dinadamay si PBBM, ay ibang usapan yan, merong nakaback up dyan na mga kalaban. At si Saldico ay nakontak yan na ganito Saldico, hindi ka na makulong kapag kami na ang uupo. So ganyan ang usapan yan. Kaya markabahala na si Saldico na sasabihin niya na ituturo niya na si PBBM
kahit na hindi. Kasi kung biglang magka-revolusyon dahil sa sinabi niya ngayon, magka-revolusyon ang Pilipinas, di ba? Kasi palapit na yung November 16 yata, yung malaking wilga at rally. At kapag yun ay lalaki dahil sa sinabi niya na si PBBM ang nagpa-insert din ng 100 billion, ay magagalit talaga ang taong bayan. Kung hindi alam ng taong bayan na piki ang news na ito. Kaya nga, ito tayo, atin sinisiwalat, na puro kabulastugan at hindi totoo, fake news. Dahil nga kung ikaw ang mastermind, bakit mo uungkatin? Bakit mo isiwalat ang flood control scam kung ikaw yung ulo? Di ba? Napakalaging kalukuhan. Klarong-klaro na nakaback up yung mga kalaban ni PBBM sa politika para mapatalsik si PBBM. Kaya ito agad ang ginagamit ni Marcoleta ngayon sa sa argumento sa Senado na mayroon na naman daw si PBBM sabit daw. Kung sabit yan, matagal nang lumabas ang pangalan ni PBBM noon pa. Ay naku mga kababayan. Balik na tayo dito sa balita. Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process, and all our actions are above board. Kung maaalala niyo po, ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magdi-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun na po. Maraming salamat. Thank you, Secretary Dave Gomez and Secretary Alina Pangandaman. We now have Undersecretary Claire Castro, the Paras Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Katatapos ng magpulak ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang na rito ang dating kongresistang si Zaldico. Okay, so ito mga kababayan ang nasilip ko dyan, ang naamoy ko. Kasi marami na ang pinangalanan ng ICI. Ang ICI, yung Independent Commission na mag-imbestiga sa mga tiwaling opisyal. Marami na ang sinumiting pangalan na kakasuhan. Kaya palagay ko dito, konektado kasi ito kay Zaldico. Nagkaroon sila ng parang nagbubuklod sila, yung mga scammer na mga senador at congressman, nagbubuklod sila para ang tanging gawin na lamang nila para hindi sila mapakulong ay ibagsak si PBBM, patarsikin si PBBM at gagawa sila ng napakalaking pasabog na itong 100 billion pesos insertion. Kasi pag matanggal si PBBM, di ba, magka-revolusyon, ngayong November 16 ay malaking di ba? 16 ba yun o 18? Napakalaking rally niyan. At kapag liliyab ang rally na yan dahil sa pasabog ni Zaldico na 100 billion insertion, ay pangalan na naman ni PBBM ang isigaw sa daan na kurakot. Which is hindi totoo. Ang mga kurakot na katulad ni Zaldico at iba pang mga congressman ay nag-ipon-ipon yan, nag-meeting-meeting sila
nagbuklod-buklod, and then they came up with an idea na ito na lang sabihin natin, si PBBM ang ulo ng lahat para magkagulo ang sambayan ng Pilipinas, at sakaling mapatalsik si PBBM ay absulto tayo dahil wala na si PBBM, wala nang pakulong sa atin, at ating iluklok kaagad si BP Sara. Iluklok natin si BP Sara at hihingi tayo ng pardon kay BP Sara, ganun, di ba? Na hindi tayo makulong. So, ganun ang nasilip ko na merong merong collaboration ang mga scammers na katulad ni Saldico. Pinagtulong-tulungan nila ngayon si PBBM na mababagsak para matigil na itong investigasyon at hindi sila makulong dito sa kaso nila sa flood control scam. Di ba mga kababayan? Ang daling ma-analyze lang yan eh. At maybe nag-back up din sa kanila itong kabilang grupo na kalaban ni PBBM. Lalo na ang China, kapag nakahiring ang China ay merong lalapit kaagad kay Saldico niyan. Na o sige, sabihin mo yung pinakamalakas na pasabog mo para mapatalsik si PBBM o po si BP Sara, ay wala nang magkakaso dito kay Saldico at maligtas yung kayamanan niya na ninakaw niya sa Pilipinas. Kasama na yung kanyang mga apostolis na mga magnanakaw din sa Kongreso. Okay, balik tayo kay Claire Castro. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Saldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya, at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Saldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusunigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Ayan, so tama yung sinabi ni Claire Castro. Imbes sagutin ni Saldico yung mga paratang sa kanya, ang kanyang isiniwalat kaagad ay si PBBM. So ibig sabihin, scripted ito, orchestrated, at back up by PBBM's political enemies. Di ba mga kababayan? Kasi kung ikaw yung kinasuhan, ikaw si Saldico, dapat ang ipahayag mo sa press release mo ay tungkol sa iyo na walang ang kinalaman sa flood control scam at hindi mo ninakaw yung mga jet planes mo, mga helicopters mo, mga yate, mga barko mo, submarino mo, yung mga mansion mo, hindi mo ninakaw yun. Pero bakit biglang nagbitiw kagad siya ng pasabog na tinuro si PBBM? Ibig sabihin, shortcut na ito. Sinushortcut nila eh. Para kapag magalit ang mga tao ngayong November sa rally, ay baka magkagulo, di ba? At sasakyan niya ng mga kalaban ni PBBM, lalong paguluhin hanggang magka-revolusyon o matulad ng people's power, di ba? At well, kung mapatalsik nila si PBBM at uupo yung kalaban nito, ay siguradong absurdo talaga sa kaso itong si Saldico kasama ang kanyang mga alipuris o itong sabihin natin mga mafia sa Kongreso at Senado, ay lahat yan mga absurdo. Pati si Villanueva, kasi siguradong makulong si Villanueva, pero kapag mapatalsik si PBBM, hindi na matuloy ang kaso. So, sila, di ba? Pati yung mga senador, sila Bong Revilla, di ba? Marami yung ikukulong eh. Jinggoy Estrada. Pwedeng ganun lang yun sila eh. Nagsabuatan lang na
kay Saldico na si Saldico ang gawin nating scapegoat, siya yung magsabi ng pasabog para kapag mapatalsik si PBBM ay absurdo na tayong lahat sa kaso. Kaya ganun ang plano sa sa analysis ko lang yan, ha. Parang ganun yan, mga kababayan. Imposible naman na kung si PBBM ang ulo ng scam, bakit niya habulin yung buntot niya? Di ba? Yung mga alipuris niya, kung si PBBM ang nasa taas, bakit niya isiwalat ang sa baba? Isimple kakanta yun, ikaw ang ituturo. Di ba? Kaya sinisiwalat ni PBBM dahil hindi nga siya kasama diyan sa flood control scammers, mga kababayan. Anong masasabi niyo dito sa issue na ito? Totoo ba itong paratang ni Saldico kay PBBM na 100 billion insertions? O ito'y katang-isip lamang? Pag-comment na lang sa ating comment section, mga kababayan at mga ka-Golden Boy. At well, ako'y hihingi ng kunting tulong na bisitahan nyo yung channel na Art Lover Millennials at Good News Daily TV, dahil doon ako nag-upload ng maraming political vlogs, kasi itong channel natin na Golden Boy ay kompromiso at malapit na itong isara ng YouTube, mga kababayan. Kaya gusto kong pag-subscribe kayo doon para doon naman tayo magkita-kita sa mga channel na yun. Okay, so maraming salamat at ingat ang lahat. Okay, magpaalam na.